Noong 1947, ang tahimik na bayan ng Maine ay niyanig ng isang nakagigimbal na pagpatay. Ang pangunahing sospek sa kaso ay isang lokal na empleyado ng bangko na nagngangalang Andy Dufresne. Sa kabila ng kanyang matinding protesta ng pagiging inosente, hinatulan siya ng korte ng dalawang magkasunod na habambuhay na sentensya. Si Andy ay ipinadala sa Shawshank Prison, isang kilalang institusyon na kilala sa pangmamalupit sa mga preso kahit pa ang pinakamalakas na lalaki. Samantala, si Red na isang napatunayang mamamatay tao ay i-interviewin para sa parol pagkatapos gumugol ng 20 taon sa Shawshank. Sa kabila ng kanyang taos-puso na pagsisikap na ipakita na siya ay nagbagong buhay na, tinanggihan pa rin ng konseho ang kanyang pakiusap. Dahil nawala ng pag-asa, bumalik si Red sa kanyang nakagawian sa bilangguan na kinabibilangan ng pagpupuslit ng mga bagay na kontrabando para sa kanyang mga kapwa preso kapalit ng pera. Nang dumating ang isang bagong pangkat ng mga bilanggo sa Shawshank, si Red at ang kanyang mga kaibigan ay tumaya kung sino ang unang masisiraan ng loob sa ilalim ng napakataas na pressure sa bilangguan. Inilagay ni Red ang kanyang taya kay Andy, na tila ngunit may malalim na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, hindi si Andy ang bumigay kundi ang isang matabang bilanggo na umiiyak ng tuloy-tuloy sa kanyang unang gabi. Ang mga pag-iyak ng lalaki ay nakakuha ng atensyon ni Kapitan Hadley, isang sadista na gwardya na nasisiyahan sa pagmamalupit sa mga preso. Inilabas ni Hadley ang kanyang galit sa kaawa-awang tao, at walang awa siyang binugbog ng ilang oras. Kinaumagahan, nalaman ng mga bilanggo na ang matabang lalaki ay namatay sa infirmary mula sa kanyang mga pinsala dahil ang doktor ng bilangguan ay lumabas noong gabi. Natigilan dito si Andy at sinubukan niyang magtanong tungkol sa pangalan ng lalaki ngunit sinabihan siya ng lahat na isipin na lang ang kanyang sarili. Lumipas ang isang buwan at nilapitan ni Andy si Red matapos marinig na maaari siyang makapagpuslit ng mga bagay sa bilangguan. Hiniling niya kay Red na kunan siya ng bato at martilyo na sinasabing gusto niyang ituloy ang kanyang libangan na mangolekta at maglilok ng mga bato. Iniisip ni Red kung balak niyang gamitin ang martilyo para mamahala ng pagtakas ngunit tinawanan ni Andy ang sinabi niyang ito. Sa huli ay tinanggap ni Red ang utos ngunit binalaan din niya si Andy tungkol sa grupong sisters na pinamumunuan ni Bugs, na umaatake sa iba pang mga bilanggo. Sa lalong madaling panahon, naging malinaw na si Bugs ay may gusto kay Andy. Sa unang 2 taon ng kanyang pagkakakulong, ginugugol ni Andy ang halos lahat ng kanyang oras sa pagtatrabaho bilang labandero at pakikipaglaban kay Bugs at sa mga miyembro ng sisters. Sa kabila ng hirap, nakahanap siya ng ginhawa sa pagkakaibigan nila ni Red. Magkasama silang nagpapalipas ng oras sa pag-uusap at nagbabahagi ng kanilang mga pag-asa at pangarap. Nang inihayag ang isang bakanteng trabaho para sa pag-aayos sa bubong ng isang gusali ng bilangguan, gumawa si Red ng paraan upang makuha si Andy at ang iba pa nilang mga kaibigan sa trabaho. Isang araw, narinig ni Andy si Hadley na nagrereklamo tungkol sa pagbabayad ng buwis para sa paparating na mana. Gamit ang kanyang malawak na karanasan bilang dating empleyado ng bangko, pinayuhan niya si Hadley na itago ang kanyang pera mula sa IRS sa pamamagitan ng paggawa dito bilang isang beses na regalo para sa kanyang asawa. Nag-alok din siya na tulungan siyang mag-file ng mga papeles kapalit ng mga beer para sa kanyang mga kapwa preso. Ang mayabang na kapitan ay tila nagagalit noong una, ngunit pagkatapos makita ang katalinuhan ni Andy ay sumang-ayon siya sa panukala. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon si Andy ng magandang relasyon sa lahat ng nasa bilangguan na ginagawa siyang mas komportable at kumpiyansa. Nagsisimula na rin siyang magbasa ng mga libro dahilan kaya nadagdagan ang kanyang kaalaman. Makalipas ang ilang oras, nilapitan niya si Red na may kakaibang hiling, gusto niya ang poster ng aktres na si Rita Hayworth. Siguradong medyo naguguluhan si Red dito pero gayunpaman, pumayag siya nang hindi nagtatanong ng kahit ano. Nang maglaon, nakita si Andy ng sisters na muling sinubukan na ipasok ang kanilang sarili sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, kumpiyansa niya silang hinahamon na sinasabing hindi siya natatakot mamatay. Nagbabanta pa siyang mangangagat sa kanilang pagkalalaki kung lalapit sila sa kanya. Nagulat ang sister sa kanyang katapangan kaya't nagpasya silang huwag na siyang pasukin. Gayunpaman, binugbog siya ng mga ito dahilan para dalhin siya sa infirmary at nanatili doon sa loob ng 1 buwan. Bilang resulta, si Bugs ay binigyan ng solitary confinement at nang siya ay lumabas, siya ay binugbog ni Hadley at ng kanyang mga tauhan. Napakalala ng pambubugbog kaya tuluyan na siyang nagkaroon ng kapansanan at inilipat sa ospital ng bilangguan. Nakalimot na rin ang mga miyembro ng gang ni Bugs at hinayaan na si Andy. Nang tuluyang makalabas si Andy mula sa infirmary, niregalo sa kanya ni Red at ng iba pa ang isang sako ng mga bato at isang malaking poster ni Rita Hayworth.
Di nagtagal ay nalaman ni Warden Samuel Norton ang tungkol sa mga kakayahan ni Andy at siya ay gumawa ng biglaang pagbisita sa mga kulungan upang makilala siya. Nadatnan niya siyang nagbabasa ng Biblia at tinatalakay ang paborito niyang mga talata habang binabaligtad ng mga gwardya ang selda para sa mga ipinuslit na kalakal. Matapos hindi magtagumpay sa paghahanap ng anumang bagay na labag sa batas, hinikayat ni Norton si Andy na patuloy na magbasa ng Biblia na nagsasabing ang kaligtasan ay nasa loob. Nang maglaon, nalaman ni Andy na siya ay naatasan na magtrabaho sa library ng bilangguan bilang katulong ng isang tumatandang preso na si Brooks Holton. Bilang kapalit, nagbibigay siya ng payo sa pananalapi sa mga gwardya ng bilangguan at tinutulungan silang mag-file ng kanilang mga income tax return. Isang araw ay nakakuha siya ng ideya na palawakin ang library ng bilangguan upang matulungan ang ibang mga bilanggo na palawakin ang kanilang pananaw. Sa payo ni Norton, humingi siya ng pondo sa Senado ng Estado ng Maine sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga liham bawat linggo. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging sikat na kahit na ang mga gwardya mula sa ibang mga bilangguan ay humihingi ng kanyang serbisyo kapag binibisita nila ang Shawshank para sa isang inter-person baseball tournament. Si Andy ay naging personal na tagapayo sa pananalapi ni Norton. Isang araw ay nagkaproblema si Brooks kaya ginawa niyang hostage ang isang preso at nagbanta na papatayin siya. Pagkatapos ay ibinunyag na pagkatapos magsilbi ni Brooks ng nakakagulat na 50 taon sa loob ng mga bilangguan, siya ay makakalaya na mula sa Shawshank. Ngunit habang iniisip niya ang realidad ng kalayaan, nalaman niyang hindi niya kayang harapin ang labas ng kulungan. Pakiramdam niya ay naliligaw siya, natatakot at nag-iisa, kumbinsido na hindi siya nababagay sa buhay sa labas. Sa isang desperado na pagtatangka na kumapit sa nag-iisang buhay na alam niya, gumawa si Brooks ng marahas na hakbang kaya ginawa niyang hostage ang isang kapwa bilanggo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Andy at nakumbinsi si Brooks na kumalma. Ipinaalala niya sa kanya na mayroon pa ring buong mundo na naghihintay sa kanya sa kabila ng mga pader ng bilangguan. Nang maglaon ay tinalakay ni Andy ang insidente kay Red at ang huli ay nagkomento na si Brooks ay itinatag na ang buhay doon pagkatapos gumugol ng 50 taon sa Shawshank. Nakakondisyon na ang kanyang isip na magiging isang bilanggo para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at hindi na kayang umangkop sa labas. Sinabi pa ni Red na nakakatawa ang mga pader na ito, sa una ay kamumuhian mo ito pagkatapos ay masasanay ka na din dito. Sa susunod na eksena, si Brooks ay tuluyan ng pinalaya sa kabila ng kanyang pagnanais na magpatuloy sa pananatili sa bilangguan. Habang lumalabas siya ay namamangha siya sa matataas na mga gusali at nagsisiksikan na mga tao, kaya nakakaramdam siya ng labis na pagkabigla sa biglang pagbabago ng kapaligiran. Wala siyang pamilya o kaibigan na naghihintay sa kanya, walang matatawagan, at walang layuning mabuhay. Ang tanging pamilyar sa kanya ay ang kanyang dating gawain, ang gawain ng isang bilanggo, at ang mga alaala ng kulungan ng Shawshank ay pumapasok sa kanyang isipan. Dahil desperado na kumapit sa isang bagay na pamilyar, pumasok si Brooks sa isang trabaho sa isang lokal na supermarket, ngunit nahanap niya ang kanyang sarili na hirap na makasabay sa mabilis na takbo at mga pangangailangan ng labas ng mundo. Iba-iba ang usapan at pag-uugali ng mga tao sa paligid niya, at tila hindi niya maintindihan ang kanilang mga paraan. Sa pagdaan ng mga araw, lumalalim ang depresyon ni Brooks at nagsimula siyang mawalan ng pag-asa sa kanyang hinaharap. Sa huli ay hindi na niya kinaya ang labis na emosyon, kaya ginawa niya ang hindi maisip at nag-iwan ng mensahe sa kahoy na narito si Brooks. Lumipas ang 6 na mahaba at nakakapagod na taon, at sa wakas ay nagbunga ang pagpupursige ni Andy sa pagsulat ng mga liham sa lehislatura ng estado. Ang bilangguan ay binigyan ng $200 para maging budget sa pagpapalawak ng aklatan, kasama na ang isang koleksyon ng mga luma at sira-sirang libro at mga talaan ng ponograpo. Sa loob nito ay natuklasan ni Andy ang isang kopya ng Mozart's na pinamagatan na The Marriage of Figaro. Dahil determinado na ibahagi ang musikal na obra maestra sa kanyang mga kapwa bilanggo, gumawa si Andy ng isang mapanganib na plano. Habang nagtatrabaho sa opisina ng warden, sinamantala niya ang pagkakataon na ikulong ang bantay sa banyo at pinatugtog ang musika sa loudspeaker ng bilangguan. Habang pinupuno ng mga tala ng opera ang walang buhay na hangin ng bilangguan, isang hindi pangkaraniwang bagay ang nangyari. Ang mga preso, kabilang ang pinakamatitinding kriminal ay natangay sa ganda ng musika. Maging ang mga gwardya ay hindi maiwasan na mapangiti sa sobrang ganda nito. Sa kasamaang palad, ang pagkilos ni Andy ng pagsuway ay hindi nagustuhan at siya ay sinintensyahan ng 2 linggo sa solitary confinement. Sa kabila ng parusa, nananatili siyang matatag sa kanyang paniniwala na ang pag-asa ang susi sa kaligtasan, at tumanggi siyang hayaan ang malupit na mga kondisyon ng Shawshank na ikasira niya.
Pagkaraan ng ilang panahon, humarap si Red para sa isa pang pagdinig ng parol pagkatapos manirahan sa bilangguan sa loob ng 30 taon. Sa kasamaang palad ay muli siyang tinanggihan ng mga awtoridad, at upang mapasaya siya ay binigyan siya ni Andy ng isang harmonica upang markahan ang kanyang 30 taon. Bilang kapalit ay binigyan naman siya ni Red ng isang malaking poster ni Marilyn Monroe upang gunitain ang kanyang 10 taon. Pagkatapos ng insidente sa Mozart, binigyan ng estado si Andy ng budget na $500 para mapalawak ang aklatan. Matalino niyang ginamit ang kakarampot na pondo at pumirma ng mga panukala sa mga book club at charity para lumikha ng pinakamahusay na library ng bilangguan sa Maine at ipinangalan ito sa yumaong si Brooks. Sa pinahusay na infrastruktura ay sinimulan ni Andy na turuan ng mga bilanggo na gustong makakuha ng mga diploma sa high school para makakuha sila ng disenteng trabaho kapag sila ay nakalaya. Samantala, pinayaman ng warden ang sarili sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kaalaman at kadalubhasaan sa pagbabangko ni Andy. Di nagtagal ay nagsimula siyang kumita sa pamamagitan ng pagbayad sa mga bilanggo ng maliit na halaga, para gumawa ng mga pampublikong proyekto na madali niyang naipanalo sa pamamagitan ng pagtalo sa kanyang mga katunggali. Upang itago ang mga ilegal na nakuhang kayamanan ni Norton mula sa batas, nag-set up si Andy ng mga account sa ilang mga bangko gamit ang pagkakakilanlan ng isang imahinasyon na tao na nagngangalang Randall Stevens, na umiiral lamang sa mga papel. Nilikha ni Andy ang peking pangalan na ito gamit ang kanyang malawak na kaalaman sa sistema. Bagamat hindi umiiral si Randall Stevens sa totoong buhay, mayroon siyang birth certificate, social security number at lisensya sa pagmamaneho. Ang plano ay walang kabuluhan at kung sakaling imbestigahan ng batas ang bagay, hahabulin nila ang isang tao na umiiral lamang sa papel. Lumipat ang pelikula sa taong 1965, isang binata na nagngangalang Tommy ang sinintensyahan ng 2 taon sa Shawshank para sa pagpasok sa isang pribadong lugar. Si Tommy ay isang masayahin at makarisma na tao, siya ay labas-pasok sa kulungan mula noong siya ay 13 taong gulang. Hindi nagtagal ay naging kaibigan niya sina Andy at Red, at ang tatlo ay nakabuo ng isang magandang bonding. Isang araw ay hiniling ni Tommy kay Andy na tulungan siya sa pagkakaroon ng high school diploma, agad namang pumayag ang huli at dahil dito ay sinimulan na nila ang kanilang paghahanda. Pagkatapos ng mga buwan ng pagsusumikap at pagpupursige, si Tommy ay nakatanggap ng isang pagsusulit. Ngunit sa pagtatapos nito ay nadismaya siya sa kanyang ginawa dahilan para itapon niya ang papel na kanyang sinasagutan. Gayunpaman, kinuha ito ni Andy at ipinadala sa Konseho ng Edukasyon. Sa sumunod na eksena ay kinumprante ni Red si Tommy at pinagalitan siya dahil sa kanyang kawalang ingat, at nagpaalala sa kanya ng oras at pagsisikap na ibinuhos ni Andy sa pagtulong sa kanya na makuha ang kanyang diploma sa high school. Sa wakas ay napagtanto ni Tommy ang bigat ng kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang napakalaking balita. Sa kanyang oras sa isa pang bilangguan, may nakasama siyang lalaki sa isang selda na umamin sa pagpatay sa isang manlalaro ng golf at sa kanyang kasintahan. Ang lalaki ay madalas na nagyayabang tungkol sa kung paano niya na-frame up ang isang inosenteng empleyado ng bangko para dito. Nang marinig ito ay natigilan si Andy dahil napagtanto niyang ang taga-bangko ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Agad siyang pumunta sa warden para humingi ng panibagong trial kasama si Tommy bilang saksi. Gayunpaman, ang tiwaling warden na natatakot na mawala ang kanyang pinagkukunan ng pera ay tumanggi na tulungan siya at sa halip ay pinarusahan siya ng 1 buwan sa solitary confinement. Sa panahong ito ay natanggap ni Tommy ang kanyang diploma sa high school, ngunit sa kasamaang palad pagkaraan ng ilang araw, siya ay inihatid palabas ng bilangguan at pinatay ni Hadley upang pigilan siya sa pagtulong kay Andy na makalabas sa bilangguan. Pagkatapos ay binisita ng warden si Andy na nag-iisang nakakulong at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagpanaw ni Tommy na sinasabing nabaril siya habang sinusubukan na tumakas. Gaya ng inaasahan ay hindi ito pinaniwalaan ni Andy at tumanggi siyang tulungan si Norton na kumita ng pera. Gayunpaman, pinagbantaan siya ng warden na may malalang kahihinatnan kabilang na ang pagsasara ng silid-aklatan sakaling huminto siya sa pagtatrabaho para sa kanya. Matapos makaalis ni Andy mula sa maliit na kulungan ay sinabi niya kay Red ang tungkol sa kanyang nakaraan at ang pag-ibig ng kanyang buhay, ang kanyang yumaong asawa. Ibinahagi niya kung paano siya nailayo sa kanya ng kanyang trabaho at ambisyon, at kung paano siya nakaramdam ng konsensya sa pagkamatay nito kahit na hindi siya ang pumatay sa kanya. Sa sobrang panghihinayang at pananabik ay ibinunyag ni Andy ang kanyang tunay na pangarap kay Red, ang tumakas papunta sa isang maliit na bayan sa dalampasigan sa Mexico na tinatawag na Zahuatanejo kung saan siya mabubuhay ng mapayapa na may simpleng buhay. Niyaya niya si Red na sumama doon balang araw. Sinabi rin sa kanya ni Andy ang tungkol sa isang partikular na lugar sa Buxton, Maine kung saan mayroon siyang itinatago.
Gusto niyang mabawi ito ni Red kapag nakalabas na siya. Sa paglipas ng mga araw, ipinagpatuloy ni Andy ang kanyang masamang trabaho para kay Norton at dahil dito ay nag-aalala si Red. Lalong tumindi ang pag-aalala niya nang malaman niyang humingi si Andy ng isang 6 na talampakan na lubid sa kapwa preso. Ipinagpalagay ni Red ang pinakamasama at natatakot na ang kanyang kaibigan ay maaaring gumawa ng hindi may isip. Kinabukasan, hindi sinasagot ni Andy ang regular na tawag sa umaga at dito ay malalaman na natin na nawawala siya sa kanyang selda. Pagkatapos ay agad na natuklasan na siya ay naghukay ng isang lagusan gamit ang jackhammer na nakatago sa likod ng poster. Ginamit niya pala ang poster para maitago ang lagusan. Ang isang flashback pagkatapos ay nagpapakita na itinago niya ang dumi mula sa dingding sa kanyang mga bulsa na itinatapon niya sa labas kapag siya ay naglalakad tuwing umaga. Noong nakaraang gabi, inilagay ni Andy ang mga papeles at damit ni Norton sa isang plastic bag na itinali niya sa kanyang sarili gamit ang lubid. Habang sinusubukan ni Norton at ng iba pa na isipin kung paano siya nakatakas, pinuntahan na ni Andy ang lahat ng mga bangko ni Norton at nagpanggap bilang si Randall Stevens at inilabas ang lahat ng pera. Nagpadala rin siya ng patunay ng mga iligal na gawain ni Norton sa National Daily, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng kaguluhan sa Shawshank Prison habang dinadagsa ng pulisya at media ang lugar. Kaagad na inaresto si Hadley para sa pagpatay kay Tommy, at ang iba pang mga tiwaling opisyal ay dinala rin sa kustodiya. Ang katibayan na ipinadala ni Andy sa National Daily ay nagpapatunay na napakalakas, dahil sa lalong madaling panahon ay sinimulan ng mga awtoridad na malutas ang malaking katiwalian na ginawa ni Norton at ng kanyang mga kasamahan. Ngunit bago pa maaresto ng pulisya si Norton, ginawa niya ang hindi maiisip upang maiwasan ang kahihiyan. Sa huli ay nakuha ang hustisya, at naalala ang mga ginawa ni Andy bilang simbolo ng pag-asa at tiyaga sa harap ng kawalan ng katarungan. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap si Red ng isang hindi kilalang postcard mula sa Fort Hancock, Texas at ang kanyang puso ay tumibok ng may pag-asa habang binabasa niya ito. Ito ay isang maikling mensahe mula sa kanyang kaibigan na si Andy, na nagsasabi sa kanya na sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang pinapangarap na destinasyon, ang Zihuatanejo. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Red, masaya siya na nakuha na ni Andy ang matagal na niyang pangarap na kalayaan at magsimula ng panibagong buhay. Ngunit kasabay nito ay nalulungkot siya na wala na ang kanyang kaibigan. Hindi niya maiwasan na mag-isip kung kumusta na si Andy, kung masaya ba siya, at kung iniisip pa ba niya ang oras niya sa Shawshank. Habang tinitingnan niya ang postcard ay naalala niya ang sinabi ni Andy na, ang ilang mga ibon ay hindi ginawa upang ikulong dahil ang kanilang mga balahibo ay masyadong maliwanag. Nakangiti si Red habang naiiyak dahil alam niyang isa si Andy sa mga ibong yun, at nagpapasalamat siya sa oras na nagkasama sila. Ang eksena ay pagkatapos pinutol sa pagdinig ng parol ni Red noong 1967, sa pagkakataong ito ay hindi na niya sinusubukan na mapabilib ang konseho. Sa halip ay sinabi niya sa kanila kung paanong ang pagsasaayos ay isang salita na inimbento upang bigyang katwiran ang kanilang trabaho, taimtim din siyang nagsisisi sa kanyang mga ginawa noon. Sinabi ni Red na kailangan niyang mabuhay kasama yun sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at sa huli ay hiniling niya sa konseho na ihinto ang pag-aaksaya ng kanyang oras at hayaan siyang mag-isa. Sa kanyang pagkamangha, inaprubahan ang paglaya niya sa pagkakataong ito. Tumira siya sa parehong silid kung saan kinuha ni Brooks ang kanyang sariling buhay, bukod dito ay nagsimulang magtrabaho si Red sa parehong supermarket. Tulad ni Brooks ay may mga pagkakataong naiisip niyang gumawa ng krimen para ibalik siya sa bilangguan, pero naaalala niya ang ipinangako niya kay Andy. Sa huli ay pinuntahan niya ang Buxton at nakita niya ang pader na bato kung saan may itinago si Andy, napag-alaman na ito ay isang maliit na kahon na naglalaman ng malaking halaga ng pera at mga tagubilin para mahanap niya siya sa Zihuatanejo. Sa liham ay sinabi ni Andy na talagang inaasam niyang makita siya dahil kailangan niya ng isang tao na maaaring kumuha ng mga bagay para sa isang proyekto niya, at sa wakas ay napagtanto ni Red ang kapangyarihan ng pag-asa at optimismo. Bago umalis ay nag-ukit siya ng mensahe sa kahoy na ngayon ay nagsasabing, narito si Brooks, gayon din si Red. Sa kabila ng paglabag sa kanyang parol na manatili lang sa lugar na yon, nakakaramdam si Red ng kalayaan habang paalis siya sa hangganan ng Fort Hancock na iniiwan ang mapang-api na nakaraan na humadlang sa kanya sa mahabang panahon. Nasasabik siyang makasamang muli si Andy at sa pagsisimula ng isang bagong pakikipagsapalaran, dahil alam niya na ang kanyang kaibigan ay magbibigay sa kanya ng regalo ng pag-asa at lakas upang ituloy ang kanyang mga pangarap. Sa huling eksena ay nagkita ang dalawang magkaibigan sa Pacific Coast Beach na ginagawa itong masayang pagtatapos. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!